Magsitayo po yung mga members ng choir para sa ating intro. Sa ating tawag sa pagsamba, ito po ay makibabarasa sa aklat ng Awit, Kabanata 27, verses 1 to 4. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog na aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Buhay ko'y pataklaan na sila yung mga kalaban ko at mga kaaway na. Mabubuhay lamang sila at mapapaniwala. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Tayo po lahat. Yahweh ay isang bagay ng aking hiniling. Isa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niyang habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at dooy humihi sa kanya ng patnubay. Akin pong awitin ng awit ng pagpupuri. Salamat Panginoon sa iyo sa magandang araw na ito. Salamat Panginoon sa muli ay binigyan mo kami ng buhay at kalakasan upang makapting dito at magkasama-sama para ikaw ay papurihan, pasalamatan Panginoon sa lahat ng iyong mga pagpapala sa aming mga buhay. Salamat Lord sa opportunity na maging pagti kami ng aming pananambahan sa umaga ito dito sa bagong lugar na itinalagapan sa Bautista sa amin. Panginoon, alam mo, nalalaman na aming mga puso, patuloy ka namin tinataas sa aming kalagitnaan. Hindi, Panginoon, ang patuloy namin panalangin para sa pagkatagumpay ng aming gawa ay napagtatayo muli na iyong templo. Lord, ikaw siyang panguna sa aming pananambahan ngayon. In Jesus' name we pray. Amen.
Kaya tayo po lahat ay magsitayo para po sa ating praise and worship. Patiin po muna natin ang ating mga sa gilid at sa harapan sa likod. Okay. One, two, three. Muli kang nakasama.
praise and worship. Kantahin po natin ang 10,000 Reasons. Na kahit na nag-adjust kami na mas maaga, Lord, yung pananambahan namin. Still, nandito kami ngayon, Lord. Dito po kami para magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat kasi hindi naging hadlang yung pagpapagawa ng church namin para tumigil kami, Lord, sa pagpupuri sa iyo, Lord. Maraming pong salamat sa strength na binigay mo sa amin sa mga nagdaang araw. Despite any challenges, Lord God, alam namin na kasama ka namin para masunod yung mga yun, Lord. Lord, ikaw nga po ang ibigay na blessing sa bawat isang tao na nandito. Nang sa gayon ay makapagbahagi sila, Lord, sa church upang maging successful yung pagpapagawa namin, Lord, ng simbahan, Panginoon. Lord, maraming salamat kasi hindi mo kami pinapabayaan na kahit minsan nakakapagod, Lord, ikaw yung nagsilbing maliwanag na path namin, Lord, para magpatuloy, Lord God. Lord, yung mga pinagdadaanan ng bawat isang taong nandito, gabayan mo sila at iparamdam mo nga sa kanila, Lord, na nandyan ka, Lord, para sa kanila na hindi mo sila papabayaan, Lord God. Lord, sa umagang ito, ikaw ang magunan sa bawat isa sa amin. Ikaw ang papapurihan namin. Ikaw lamang, Lord, ang itataas namin ngayong araw. Lord, patuloy mo kami gabayan sa aming pananambahan hanggang sa mga susunod na linggo upang magkaroon kami ng lakas, Lord God, para gumising araw-araw, para umangat ng church kahit na minsan
po tayo pa papatuloy sa ating pong sagutang pagbasa. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagkukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng mga sumusunod sa aming halimbawa. Napahamakan ng kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Dinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawan lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Tayo po lahat. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinapanalitan, aking karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. Tingin ko anong gagamitin mo? Yung MP3. Music. Sige na, go na.
special offering para sa ating Lingkod Fund. Ilang Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga kaloob na ito para sa iyong paggawain, pagpalain niyo po ito, Panginoon, at patuloy na pagpalain din ang iyong mga anak na patuloy na nagkakabit. At gamitin na nga po ito ang ikaw ang patuloy naman marami dito, Panginoon, para matugunan at pangailangan ng iyong balalang ito, lalo na po sa kanya napapanahon magpapagawa. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang pagbasa ay ating makikita sa aklat ng Genesis, Kabanata 15, talatang 1 hanggang 12, at talatang 17 hanggang 18. Ito po ang ating mababasa at maririnig. Pagkaraat ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano bang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Elisa na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bitulo. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur, ng Caldea, upang ibigay sa iyo ang lupain ito. Tinanong naman ni Abraham ang Panginoong, naman ni Abraham, Panginoong Yahweh, Panginoong Yahweh, paano ko malalaman itong magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhin mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing at isang tupa. Bawat isa 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapate at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa, maliban sa mga ibon. Inihanay niya ang makakapatong ang
naghating hayo. Bumaba ang mga buwitre upang kainin ang mga ito. Ngunit ipinaboy sila ni Abram. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahinding si Abram at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulok na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram. At ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupain ito, magmula sa hanggana ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang pagbasa po para sa bagong tipan ay makikita natin sa Gawa chapter 9 verse 36. Ganito po ang sinasabi, kayo pa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Taliba. Sa wikang Grego ay kanyang pangalan ay Dorcas, na ang kahulugan ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Awitin natin ang tugon.
sa ating lahat. Okay lang po ba kayo dyan? Praise God, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kahit na medyo maaga ang ating pananambahan ay narito po tayo at patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. So, alam ko po medyo naninibago tayo pero yung ating pong church ay inaayos at salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng ating short preparation, ang council ay binigyan ng wisdom ng Panginoon na dalhin dito sa taas. Ganun po ba? Kasi mas maganda kung nandito tayo mismo sa vicinity ng ating church dahil mas mararamdaman natin yung presensya ng Panginoon kaysa kung saan-saang lugar tayo naririto. At tunay nga na salamat sa lahat ng nag-ayos, ang mga hari, mga haring ligaw, palakpakan natin ang Panginoon. Sa pangunguna ni Kuya Jonathan, salamat po sa inyo at ganoon din sa lahat ng mga patuloy na nananalangin sa ating pananambahan. Marami pong salamat. So, ang ating message sa umagang ito ay makikita natin sa aking binasa sa Acts chapter 9 verse 36. At tayo po muna ay yumuko at tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Dahil patuloy kang mabuti sa bawat isa sa amin, mahal na mahal mo kami, Panginoon. Patuloy mong ipinapadama ang iyong pag-ibig sa amin. Narito kami sa rooftop ng Pastonates, ngunit damang-dama pa rin namin ang iyong presensya, dakilang Diyos. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak na narito sa araw na ito, maagang gumising upang katagpuin ka, Panginoon, at patuloy na humingi ng mga revelation na nagmumula sa iyo. We ask the presence of your Holy Ghost, Panginoon, at nawa ay tumanggap kami ng panibagong kapahayagan buhat sa iyo, panibagong challenge upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod namin sa iyo sa kabila ng aming sitwasyon. At higit sa lahat, nakikita mo po ang aming kalagayan at nagtitiwala kami na walang imposible sa iyo. Kaya bayaan mo na purihin ka namin sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita upang magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. So ngayon po ay buwan ng mga kababaihan. Amen po ba? Palakpakan natin ang mga alas. Mga alas daw, sabi ng mga kalalakihan eh. So, purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya nga ang ating paksa sa umagang ito ay tungkol kay Dorcas. Amen po ba? Kilala po ba natin kung sino si Dorcas? Fernandez ba? So, si Dorcas ay isang kababaihan na lingkod ng Diyos noong early church. So, parang yung sitwasyon natin parang nasa early church, bumalik tayo sa pasimula. So, dahil inihahanda ng Panginoon yung ating puso, meron siyang mas i-prepare sa atin. Amen po ba? Para pagbaba natin doon, talagang mamahalin natin, talagang papahalagahan natin yung bagong sanctuary na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya dito muna tayo dinala sa taas para yung concern, yung pagmamalasakit ay talagang maramdaman natin. Happy birthday, Ate Winnie! Salamat sa Panginoon sa iyong buhay. So,
sa early church na nagngangalang Dorcas at ngayon po ay buwan ng mga kababaihan at salamat sa Panginoon. So si Dorcas po mga kapatid o Taliba ay nanirahan sa Joppa sa isang mahalagang pangunahing lungsod na tinatawag noon na Joppa. Sa dagat Mediterranean, naging abala siya roon bilang isang mananahi. At ang kanyang mga araw ay puno ng mga aktibidad na nagdudulot ng kaginhawaan sa mga nangangailangan, lalo na sa mga palo. So makita natin sa introduction pa lang yung buhay ni Dorcas. Kung paano niya ito ginugugol, mga kapatid. Kung paano niya ito ginagamit. Yung buhay na hiram natin sa Panginoon. So paano ba natin ginagamit ang ating buhay na kaloob ng Diyos? So maraming tao ang diba? Maraming tao ang kanilang buhay ay iginugugol nila sa mga bagay na hindi maganda. Maraming tao nang ginugugol nila ang kanilang buhay para sa paggawa ng masama. Ngunit si Dorcas, mga kapatid, dito sa ating mensahe ay pinapahayag kung paano niya ginagamit ang kanyang oras. Diba, yung mga kababaihan, yung mga ilaw ng tahanan na napaka-busy, napaka-abala. Yung iba ay sa kanilang work, iba ay sa kanilang pamilya. Pero salamat sa Panginoon dahil meron pa rin silang panahon para sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? So palakpakan natin ang mga ina ng tahanan. Salamat po sa inyong buhay, di ba? Kami ay nagpupugay sa inyo. Amen po ba? Kami ay nagpupugay sa inyo ngayong buwan ng kababaihan. So, sa ating pagpapatuloy, ang salaysay ni Dorcas ay nanagpuan sa mga gawa, chapter 9, verse 36 to 42. Nangyari ito nang si Pedro ay nanatili sa Lydia habang siya ay naglalakbay sa rehiyon na hinihikayat ang mga tao nung panahon noon. At pumunta siya sa Joppa upang tulungan si Dorcas at sa wakas ay nanatili siya doon ng ilang panahon upang maglingkod. Pagkatapos nakatanggap si Pedro ng isang bagong pangitain upang magtungo sa lugar na yun upang umalis at magpatuloy sa kanyang paglalakbay. So ang ginagawa nila noon ay yung talagang nag-i-evangelize. So yung sa early church nung panahong iyon sa Book of Acts, na kung saan si Dorcas ay isa sa mga lingkod ng Panginoon na babae na makikita sa aklat ng Acts. At malinaw tinuring ni Dr. Lucas na mayakda ang bawat isa sa kanila na dapat pansinin ng natin ang kanyang katangian bilang lingkod ng ating Panginoon. So, hindi pala excuse yung pagiging babae. Diba, sabihin natin, babae lang, wala akong magagawa. Pero ngayon, napaka-powerful na mga kababaihan. Amen po ba, ang ating obispo ay babae at marami rin tayong mga kabatid na talagang ibinibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. So si Dorcas ay isa sa mga matapat na lingkod ng Panginoon ng early church. At meron din po siyang iba pang mga kasama. Nandito si Priscilla ay nagpapatakbo ng isang negosyo sa paggawa ng tolda kasama ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang mas malaking kontribusyon ay bilang isang guro ng Ebanghelyo bilang bahagi ng paghikayat ng salita ng Panginoon. Ito naman po ay makikita natin sa Acts chapter 18. So hindi lamang pala si Dorcas, meron pa pong ibang mga babae tulad ni Priscilla. Ganon din si Lydia ay isang negosyante ng dye mula sa kanyang tahanan
Siya ay mayaman at ginamit ang isang mahusay na bahagi ng kanyang mga napagkukunan upang suportahan ang patuloy na ministeryo ni Paul. Si Lydia ay naging unang nagbalik loob sa Kristyanismo sa Europe. So maraming mga babae, mga alagad ng ating Panginoon ang binabanggit dito sa Books of Acts sa early church, na kung saan makikita natin yung kanilang kontribusyon. At ang ina-highlight nga natin ay walang iba kundi si Dorcas, na kung saan nandoon yung kanyang mga katangian, nandoon yung kanyang kasipagan, nandoon yung kanyang pagkahabag, nandoon yung kanyang walang pag-iimbot, at nandoon yung kanyang yung kanyang pagiging mahabagin, at tumutulong siya sa mga nangangailangan. So sabi sa Colossus chapter 3 verse 23, ano man ang inyong gawin ninyo ng buong puso, na parang gumagawa tayo sa Panginoon at hindi sa mga tao lamang. Amen po ba mga kapatid? Lahat ng ating ginagawa ay dapat iniisip natin na tayo sa Diyos gumagawa. Kaya kapag ginagawa natin ito, dapat natin itong gawin ng buong husay. Amen po ba? At tulad ngayon, nasa panahon tayo ng pagawain. Dapat gawin natin ng buong husay. Amen po ba? O, pinapollow up nyo na po ba yung nabigyan nyo ng letter? So, kamusta na po yung mga binigyan natin ng letter? So, ipagpipray rin po natin yun, no? Huwag na natin basta i-follow up. Ibabad natin sa panalangin yung mga pangalan na yun dahil yung Diyos yung kikilos sa kanilang puso at hindi tayo. Diba? Tayo, meron tayong mga limitasyon. Meron tayong mga kakulangan. Pero ang Panginoon ay, diba, sabi nga sa ating page of 8, diba, nothing is impossible with God. So si Dorcas, sa kabila ng kanyang pagiging lingkod ng Diyos, ano pong nangyari sa kanya? Ano nangyari? Namatay. So, ibig sabihin, kahit na tayo ay lingkod ng Diyos, hindi tayo exempted sa mga ganitong sitwasyon. Diba sabi niya rin, Edol, kapag oras. So, hindi tayo exempted sa ganitong sitwasyon. Kaya nga, dapat ay lagi tayong nakaugnay sa ating Panginoon dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin at hindi exemption yung naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero, merong magandang nangyari kay Dorcas, mga kapatid, na kung saan naranasan niya ang muling buhayin ng ating Panginoon. At naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa ating mga buhay, nararanasan ba natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon? Amen po ba mga kapatid? Nararanasan niyo ba yung kapangyarihan ng Diyos? Diba? Minsan dumarating tayo sa sitwasyon na matitinding sitwasyon na maaring makapagpalungkot sa atin. Maaring makapanghina sa atin. Maaring magbigay ng disappointment sa bawat isa sa atin. Maaring pumatay ng ating pananampalataya. Ngunit nandyan ang makapangyarihan na Diyos na ating sinasamba, na sinasamba rin nila Dorcas nung kapanahunang iyon. Amen po ba mga kapatid? Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, kumukha ng Lent. So, mukha na bang Bernie Santo? Wala pa naman tayong Holy Week Alam mo po, pumasok na tayo sa Lent, pero wala pa po tayo sa Holy Week. So, dapat mga kapatid, ay tunay nga na yung nararanasan natin
sa kabila ng ganitong sitwasyon. Tingnan natin si Dorcas, siya ay naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi siya exempted sa mga matitinding sitwasyon. Pero sa kabila ng yon, nandoon yung pagpapatuloy niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. So ano yung makikita natin sa buhay ni Dorcas? Una, gamitin natin ang mga regalo na ibinigay sa iyo para tulungan ng iba. So may talento si Dorcas sa pagdidisenyo, pagtatahi, at ginamit niya iyon ng mabuting gumawa ng damit para sa mga taong nangangailangan nito at anumang kakayahan ang maaring gamitin upang matulungan ng iba sa isang praktikal na pamamaraan. So ano po ba yung gift natin mga kapatid? Paano po natin ginagamit? Diba, bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng talento. Si Dorcas, ginamit niya. Nalahi siya ng mga damit. At pagkatapos, ibinigay niya sa mga nangangailangan. At naramdaman ng mga tao yung presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba mga kapatid? Tayo po ba, nararamdaman po ba ng mga tao yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay? So ano po yung ipinoproject natin mga kapatid? Lalo na sa sitwasyon natin na napakagulo sa ating bayan, sa ating workplace, sa ating pamilya, punong-puno ng challenge, pero dapat patuloy tayong makapagbigay para sa iba. So pangalawa, gawing prioridad ang paglilingkod at ministeryo sa iba. So si Dorcas ay tinawag na disipulo, ibig sabihin ay masipag siya sa pagsunod sa mga turo ni Jesus. Alam niya na tinawag niya ang mga tao upang magbigay, mangalaga at magbigay kung saan nila magagawa. Hindi natin kailangan maghintay hanggang tayo ay yumao magkaroon ng lahat ng ito upang simulan ang pagbahagi sa ministeryo ng Panginoon. Si Dorcas, mga kapatid, sa kabila ng kanyang maliit na kakayanan, ay kumilos. Diba? Ay kumilos. Sabihin niyo pa, kumilos. Kumilos mo tayo mga kapatid. Diba? Kilos, kilos, kilos. So, galaw-galaw tayo mga kapatid. Huwag tayo maghintay ng himala. Kailangan natin ng gawa. Amen po ba mga kapatid? Kailangan natin makipag-participate. Tingnan niyo po si Dorcas. Hindi alintana sa kanya yung maliit niyang kakayanan. Ibinigay niya sa Panginoon yung kanyang buhay. At ito ay naitala sa banal na kasulatan. Nakita ng Panginoon yung kanyang ginawa. Amen po ba mga kapatid? Tayo mga kapatid, especially ang mga kababaihan, nakikita ng Panginoon yung inyong mga buhay, yung inyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, at ito ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Hindi ito nawawalan ng kabuluhan sa Kanya. Kaya huwag nating sabihin na ito lang yung aking kaya, ito lang yung aking bahagi. Kapag ito ay ating pinagsama-sama mga kapatid, magiging fruitful, magiging mabunga, magiging malago ang ministeryo ng Panginoon sa bahaging ito ng sangdaan. Amen po ba mga kapatid? At tayo ay magiging kalugod-lugod sa banal na harapan ng ating Panginoon. Pangatlo, kaya ang ating gamitin ng Diyos para magpatotoo sa iba. So ipinakita ni Dorcas na maraming tao ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang kanyang kamatayan at pagbabalik buhay higit na nagturo sa Panginoon
at tiyak na magkakaroon ng malaking kagalakan nang siya ay maibalik. Gayon din ang pagdiriwang ng kamanghamahang gawain ng Diyos. May pagkakataon tayong akayin ng iba na mas makikita ng Diyos sa pamamagitan ng mga pinagdaraanan natin sa bawat araw, lalo na sa mga mahihirap. Di ba mga kapatid? Gamitin natin yung sitwasyon para magbahagi, para magpahayag ng salita ng Panginoon. Gamitin natin yung every situation na makapagpahayag ng salita ng ating Panginoon. At palagi nating ipaglingkod ang ating buhay para sa Kanya. Kaya nga sa umagang ito, palaging pinagkakalooban ng Diyos ang mga babae na magdala ng positibong pagbabago sa kanilang kapaligiran. At si Dorcas ay masunurin sa tawag na iyon sa kanyang buhay at isa sa siyang magandang halimbawa kung ano ang ibig sabihin nang isumite ang ating mga talento sa Panginoon at mag-iwan ng legacy at palaging parangalan ng Diyos na nagbigay buhay sa Kanya. So, purihin ang Panginoon sa buhay ni Dorcas at ganoon din sa bawat isang mga kababaihan ng ating church. Salamat po sa inyo. Pero kayo mga hindi nakikita ng mga hari. Pero salamat sa inyong mga contribution. Amen po ba? Palampakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga kababaihan at ganoon din sa bawat isa sa atin. At nawa, tulad ni Dorcas, tulungan tayo ng Panginoon, di ba? Paano natin ginugugol yung ating buhay, yung ating oras, yung ating panahon. Nawa, bigyan natin ng priority higit sa lahat ang ating Panginoon. So yun po yung message niya sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sapagkat napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Narito kami sa taas ng iyong tahanan, sa taas ng pastorage, sa kabila ng aming mga ginawa, patuloy mong ipinapahayag ang iyong katapatan. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng pagdiriwang namin ng buwan ng kababaihan, patuloy naming mahalin ang mga kababaihan, patuloy naming pahalagahan, patuloy naming makita sa kanila ang inspirasyon, at patuloy na sa pamamagitan nila, katulad ni Dorcas, ay ma-empower kami, Panginoon, at may paglingkod din namin ang aming buhay sa iyo ng buong katapatan. Salamat po, dakilang Diyos. Nawa meron kaming natutunan, meron kaming nakita, meron kaming tinanggap buhat sa iyo upang makapagpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo ng may katapatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Pastor, sa mapanghamong mensahe sa umagang ito. Nasa panahon po tayo ng paghandog na ating mga kapo, pangako, cohesive at salamat. Ang sabi po sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung di ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
salamat sa iyo sa mga kalog na ito bilang tanda ng katapatan ng iyong mga anak at pagkilala sa iyong kadakilaan. The-bless nyo nga po ito, Panginoon, upang magpabulan ang mga kailangan ng iyong pananatin. Salamat sa mga kapatid na pamilya. Pagpalain niyo po sila. Sa mga kapatid namin na hindi makayanan makapagdalaw dito, bayaan mo na ipagkaroon nila ang kanilang buhay, ang kanilang oras, ang kanilang panahon. Pagpalain mo rin sila upang makabahagi sila sa ganitong gawain. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagkatalaga at pasasalamat. All the way, my Savior lives. Hindi po kung sino man pong nais lumapit sa harapan ng Panginoon, ngayon po kayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang umagang ito na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat dahil damang-dama namin ang iyong presensya sa mga oras na ito. Sa kabila na kami ay nandito sa rugat ng pastorage, ay nakikita namin ang iyong kadakilaan at nakikita namin ang napakagandang plano mo sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa iyong banal na tahanan. Kung kami ay patuloy na makikipag-cooperate, patuloy na kikilos at sama-samang igugugol ang aming oras, ang aming panahon para sa iyo lamang, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong mensahe na nagpapaalala sa amin kung paano namin gagamitin ang aming buhay para sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga kababaihan ng aming iglesia. Salamat maging ang mga kababaihan na nasa piling mo na, dakilang Diyos, sa kanilang katapatan sa iyo. Na sa kabila na sila ay babae, ay ibinigay nila ang kanilang buhay, ang kanilang puso upang makita ng bawat isa sa amin kung paano maglingkod
ng totoo at tapat para sa iyo, dakilang Diyos. Kaya i-bless niyo po ang mga kababaihan ng aming iglesia. Salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang i-empower, patuloy niyo po silang gamitin, palakasin upang maging instrumento ng pagbabago sa aming church, maging sa aming minamahal na bansa. Salamat po sa kanilang mga contribution, sa kanilang mga pinagkakaloob para sa iyo, dakilang Diyos. Nakikita niyo rin po ang aming sitwasyon, Panginoon, ang aming kalagayan, na sa mga oras na ito, kami ay nasa panahon ng pagawain ng iyong banal na tahanan. We pray for marami pang mga blessing, Panginoon, ang mga sulat na aming ipinadala, Panginoon, doon sa mga tao, dakilang Diyos. Ikaw po ang magsalita sa kanila. Katukin niyo po kanilang mga puso't isipan, Panginoon, upang maramdaman nila ang aming pangangailangan, ang aming desire na ikaw ay mapaglingkuran sa diwa ng pagpaparenovate ng iyong tahanan. At nagtitiwala kami, naniniwala kami na ikaw ay Diyos noon, ngayon at pagpakailanman, at hindi mo kami iiwan sa sitwasyong ito. Bagkus, pananatilihin mo sa bawat isa sa amin ang pagkakaisa. Pananatilihin mo sa amin ang pakikipag-cooperate. Pananatilihin mo sa amin ang patuloy na pakikibahagi sa gawain. Dahil ito ang nais mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa bawat isang naririto. Maagang gumising, maagang nag-prepare upang maka-join sa pananambahan ito, Panginoon. Alam man po ang dinidesire ng kanilang puso, alam po panalangin ng kanilang puso, patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Ang mga kapatid na narito sa iyong banal na harapan ng mga nagsilapit, alam mo po ang kanilang kahilingan sa iyo, bigyan niyo po ng katuparan. Ganon din po ang mga nakaupo sa kanilang mga upuan, ang mga kapatid namin na nakikibahagi sa pamamagitan ng FB Live. Dakilang Diyos, marami pong salamat at nagtitiwala kaming ikaw ang Diyos na patuloy na tutulong sa amin. Pinagpipray ko po ang iyong tahanan sa duration ng paggawa. Nawa wala pong mga maging aberya, wala pong mga bagay-bagay na hindi magagandang pangyayari sa iyong tahanan. I-bless niyo po ang mga gumagawa. Ingatan sila, proteksyonan, dakilang Diyos. At ganoon din po ang vicinity ng iyong church. Proteksyonan sa lahat ng mga hindi magagandang pangyayari. At makita namin patuloy na maramdaman sa banal na dakong ito ang iyong kadakilaan, ang iyong kapahayagan. Salamat po, Panginoon, dahil mahal na mahal mo kami. Pinag-pray din namin sa iyo, mga kapatid namin, na nagse-celebrate ng kanilang birthday. March 16, ang aming kapatid na Winnie Fernandez, kapatid na Jennifer Graho, kapatid na Angela Graho. March 17, kapatid na Leslie Ann Bernila. March 18, kapatid na Hannah Caso. March 22, kapatid na Rian Manny Monterde. At ganoon din po, salamat po sa mga anak mo na nagkaloob ng magagandang bulaklak sa aming altar. Kapatid na Winnie Fernandez, Ate Selly, Ate Leti, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan. I-bless niyo rin po ang mga bata sa aming church sa kabila na hindi namin sila nakakasama dahil sa sitwasyon ng aming iglesia. Nawa, patuloy pa rin nilang maramdaman ang iyong presensya. Patuloy pa rin nilang makita ang iyong kapahayagan at hindi mawala sa kanila ang pananabig sa paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa, ang aming Pangulo, ang mga nanukulan sa aming pamahalaan. Nawa patuloy nilang may paglingkod ang kanilang buhay ng may katapatan sa iyo. Ganon din, pinagpipray din namin sa iyo ang aming weather, Panginoon, ang mainit na panahon. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon. Proteksyonan niyo po kami sa anumang sakit na dulot nito, especially po ang mga
Kasama namin ang mga senior citizen na prone sa mga karamdaman, ganoon din po ang mga bata. Proteksyonan niyo po sila. I-cover niyo po sila ng iyong holy blood at nawa ilayo sa anumang mabibigat na karamdaman. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin, ang mga kabataan na nagsisipag-aral. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang paggawa ng kanilang mga requirement, Panginoon, lalo na po sa patapos na school year. Bigyan niyo po sila ng wisdom na nagmumula sa iyo. At ganoon din po yung mga kabataan na kumukuha ng entrance exam para po sa pagpasok nila sa college. Tulungan niyo rin po sila, dakilang Diyos. Pinag-pray ko rin sa iyo mga kapatid namin na pumapasok sa tanggapan, opisina, paaralan na kanilang kinabibilangan. Ingatan at pagpalain niyo rin po sila. At ganoon din po sa mga kapatid namin na may mga negosyo, pagpalain niyo po sila. Salamat din po sa lahat ng iyong mga anak na nagkakaloob sa Place of Faith, sa mga relatives namin, kahit sa mga hindi namin mga kakilala, mga kaibigan namin, Panginoon, na nagtumutugon, inihipo mo, mula pa po noong September hanggang sa kasalukuyan. Marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Hanggang titiwala kami, Panginoon, na ibabalik mo sa kanila ng higit sa kanilang inaasahan, ang kanilang mga kaloob, at ito ay hindi mawawala ng kabuluhan, dakilang Diyos. At ganoon din po sa bawat isa sa amin, anuman pong maliit na aming nakayanan, ay hindi mo rin po ito binawala ng kabuluhan, tulad ni Dorcas, na kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay sa iyo sa simpleng kaparaanan, ay natanyag at natala sa banal na kasulatan upang maging inspirasyon namin sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Ganon niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang anumang gawa ng kaaway, anumang hadlang, Panginoon, ay hindi makapag-penetrate sa bawat isa sa amin, kundi ang maranasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong presensya, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na mentras na kami ay gumagawa, nandiyan ang kaaway upang kami ay mawala sa focus sa paglilingkod sa iyo. Maaaring gumawa siya ng mga hadlang. Ngunit salamat, Panginoon, dahil narito kami sa iyong tahanan at sama-sama kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. I-bless na rin po ang mga gawain ng iyong iglesia sa kabila ng kanyang pagpapagawa. Magpapatuloy po ang mga gawain ng ang aming mga Bible study, ang care room, Panginoon, ang mga paghayo, dakilang Diyos. Ito po ay magpapatuloy dahil ito po ang nais mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Marami po kaming nais idulog sa iyo. Higit sa lahat, pinagtipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na may mga karamdaman. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos. Lupuin niyo po ang kanilang lupang katawan. Kilala niyo po sila, dakilang Diyos, upang walang maging hadlang sa kanilang patuloy na pagbibigay ng buhay sa iyo. Ipuin niyo po sila, dakilang Diyos, o paano pinagaling niyo po ang mga nag-unang nagtiwala sa iyo. Katulad ni Dorcas na namatay ngunit binuhay mo. In the name of Jesus, receive, receive, receive fire, 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 fire. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na pag-alabi ng aming pananampalataya at hindi nahahadlangan ng alumang mga hadlang, at magpapatuloy kami sa iyo ng may katapatan. Marami pong salamat, Panginoon. Pinagpipray namin sa iyo lahat ng aming mga panalangin. Nawa, Panginoon, ito ay makarating sa iyong banal na kaharian at umaasa po kami sa katugunan mo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin na hindi namin nabanggit sa umagang ito. Idagdag mo nawa, Panginoon. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila. Marami pong salamat sa kanilang cooperation. Marami pong salamat sa kanilang pagtugon din sa iyong pananawagan, Panginoon, na sa kabila na sila ay malayo, nararamdaman din nila yung aming burden, yung aming desire, na sama-samang may pa-renovate ang iyong tahanan. At tumawag ka pa, kumato ka pa ng maraming mga anak mo na makikibahagi sa banal na gawain ito, dakilang Diyos. At nagtitiwala kami
na meron kang kayang gawin sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa lahat ng naglilingkod sa iglesyang ito. Pagpalain niyo po sila mula sa mga maliliit na kaparaalan hanggang sa malalaki. Alam ko po na hindi ito nawawala ng saysay at ang lahat ng ito ay nakatala sa aklat ng buhay. Tulungan niyo po sila na huwag mapagod, huwag magsawa, kundi matuloy na magalak, na maglingkod sa iyo, Panginoon. Dahil hindi kami sa tao naglilingkod, kundi sa iyo, dakilang Diyos. Ikaw po ang aming pinaglilingkuran, kaya huwag kaming magsawa, huwag kaming mapagod, huwag kaming magkulang, Panginoon, dahil sa iyo kami naglilingkod. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At alam ko po lahat ng kanilang ginagawa ay hindi nawawala ng saysay sa iyo, dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Patnubayan niyo po kami. At ganun po sa mga kapatid namin na wala dito. We pray na makasama din namin sila next Sunday, Panginoon, sa napakagandang gawain ito sa umagang pananambahan. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estrofa. Sige po, tanggapin po natin ang benediction. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng ating amang sumasalangit, ang pag-ibig at pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo, ang pakikisan, kaaliwan, tanglaw, pangunguna, katalinuhan, ayamanan ng Banal na Espiritu ang siyang sumaatinawa mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating pong pananambahan ay tapos na. Pakinggan po natin ang mga pahayag at malasakit ng ating iglesia pagpatay po ng mga elemento.